Serbisyong para sa bayan. Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyong Tatak UP. Taas kamay ng mga bagong bayani, sa harap ng pagsubok, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula sa'yo, mula sa'yo, mula sa'yo. Panibagong pag-asa ay mula sa'yo. Hello mga classmates, nakikinig at nanonood kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng UP NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, ako po si classmate Gian Libroho ng DZUP. At ako naman po si classmate Mariela Gulay. Ang Serbisyong Tatak UP ay ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP ng UP Diliman. Isa rin itong Gandingan Award-winning radio program kung saan ang mga episodes ay nagagamit bilang resource materials sa classroom-based discussions ng NSTP sa UP Diliman. Alright, kumusta classmate Mariel? Mabuti naman, classmate Gian, no? Kakatapos nga lang ng Gawad NSRC 2024 na inorganize ng NSTP Diliman Office, and it was a successful event and masaya kaming natapos ang taon on a good note. Ikaw, classmate Gian, kamusta ka? Well, first things first, congratulations sa UP Diliman NSTP Office sa matagumpay ngang pagdaos ng Gawad NSRC. Congratulations sa inyo at sa lahat ng mga partner ng UP NSTP Diliman Office. Congratulations. I'm doing fine also, classmate Mariel, and of course sa ating mga tagapakinig at tagapanood, sana po dun sa mga nagsisimbang gabi ay nakapagsimbang gabi kayo kanina, no? At hopefully sa mga susunod na mga araw ay makaka-attend kayo at hindi kayo hindi magigising, ano? Sana magising kayo para makadalo kayo sa simbang gabi dahil nga papalapit na ang Pasko. Alright, so sa nakaraang episode mga classmates ay nakasama natin si classmate Ian Lawrence Logan, lecturer mula sa Kolehiyo ng Kinetikang Pantao or the College of Human Kinetics. Ibinahagi niya na ang katatagan ng mga tao ay makikita sa kanilang pagsasabuhay ng bayanihan kahit sa mga tradisyonal na laro tulad ng sungka, bulan-bulan at luksong baboy. Ang mga larong ito, o baka, luksong baka po yan mga kasali, no? Ang mga larong ito ay nagtuturo sa mga bata ng diwa ng pagkakaisa, respeto sa isa't isa at kooperasyon sa pagsunod sa mga patakaran at pagtutulungan na ipapakita ang pagkakaisa. Tama ka dyan, classmate Gian, no? At ibinahagi rin ni classmate Ian na sa panahon ng digitalization, nawawala na nga ng time ang ating mga kabataan ng pagkakataon para ma-engage sa iba't ibang physical activities due to excessive screen time. This issue highlights the need to advocate for the restoration and preservation, of course, of our Philippine indigenous games na nabanggit nga ni classmate Ian nung nakaraan ay may threat of extinction na, no, dahil sa rise of digitalization and the ongoing globalization. At ngayon naman, para sundan ang isang naging makabuluhang episode na iyon, ang una nating guest ay galing sa Corps Commander ng UP Diliman ROTC Unit. Isa rin siyang estudyante mula sa Broadcast Media Arts and Studies sa College of Mass Communication. Siya ay graduate ng ROTC Summer Camp Training Advance at ROTC Academic Phase Training 31-32 noong 2024. At siya rin ay former Corps Operation and Training Officer ng UP Corps of Cadets. At sa kasalukuyan, siya ay ang Corps Commander ng UP Diliman ROTC. Sila ay parte ng tumututok sa pagsasanay ng mga kadete upang maging equipped ng skills na kailangan ng mga kadete para maging isang reservist. Dagdag pa rito, presidente rin siya ng NCR Regional Community Defense Group Council of Corps Commanders. Welcome sa Serbisyong Tatak UP, classmate Hyacinth. Alright, welcome classmate Hyacinth. Magandang araw po sa ating lahat. I'm grateful na nandito tayo sa programang ito ngayong hapon po.
Yes, we are also happy to have one of our homegrown students to be interviewed here on DZUP. Thank you. All right, so now let's go to our next guest. Siya ay nagtapos ng BS Economics sa UP Diliman where he was awarded with the Fund Managers Association of the Philippines Award for Best Financial Thesis and the Gerardo P. Sicat Award for Best Thesis. Siya rin na nagtapos ng Juris Doctor in the same university. Siya ay naging kasapi ng Philippine Bar nitong 2023. In his previous career, he served as University Research Associate and Tactical Officer of the UP Diliman ROTC Unit. Siya ay kasapi ng Reserve Force of the AFP since 2013. Siya rin ay na-commission bilang Second Lieutenant noong 2019. And as a military reservist, he received numerous military awards such as the DRRM Ribbon, the Kapanalig sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas Medal, 2 Military Civic Action Medals, and the Military Merit Medal. Currently, siya ay nagpa-practice ng law as Corporate Legal Counsel sa isang private corporation at kasalukuyan ding kasapi ngayon ng training staff ng UP Diliman ROTC Unit. Welcome back sa Serbisyong Tatak UP, Classmate Elmar. Welcome. Thank you. Maraming salamat. Sir G, So, 5 years ago, nung last mo akong in-interview dito, nung last ako nagpakita dito. And marami na rin nagbago. So, nice meeting you again, Sir Gian. At hello, Ma'am Mariel. Yes, oo nga. Dahil nga 5 taon na ang lumipas ay attorney na si Classmate Elmar. So, congratulations on passing the bar last year. Maraming salamat, Sir Gian. Alright. So, tuloy-tuloy na natin ang ating discussion for this episode. Upang simulan ng ating diskusyon patungkol sa ROTC, Classmate Hyacinth, maaari mo ba ibahagi sa amin kung paano o kung ano ang pangunahing layunin at adhikain ng ROTC program at paano ito umaayon sa mandato ng NSTP? Ayan. So, yung ROTC or yung Reserve Officer Training Corps is designed to provide military instruction to tertiary level students, ating mga college students, in order to motivate, train, and mobilize them for national defense preparedness. So, simula nung nagkaroon ng RA 9163 or yung NSTP Act of 2001, yung ROTC ay napailalim or naging isa sa mga component ng NSTP program. And then, yung goal ng ROTC, which is to, motivate, train, and mobilize them for national defense preparedness, this aligns with NSTP's mandate na to promote the role of the youth in nation building, unang-una, and then to encourage the youth to become civic or leaders in their own fields. So, yung training natin trains our students, our cadets, to be leaders, to be military leaders, and then volunteers whom could be called upon in terms of national crisis, national emergencies. So, dun pumapasok yung alignment ng ating ROTC with the NSTP program. Alright. Maganda yung nabanggit ni Classmate Hyacinth, mga kasali at mga classmates, dahil maganda rin sigurong balikan natin kung ano nga ba yung NSTP. So right now, ang NSTP ay mandatory for all undergraduate students in the Philippines. Ang NSTP ay may 3 components at kasama nga dito yung ROTC. Also, yung CWATS o yung Civic Welfare Training Service at yung Literary Training Service o yung LTS. So, these 3 components form part of the mandatory NSTP, which all of us undergraduate students must take. Alright. So, Classmate Mariel, do you have any questions? Ayan, tama ka dyan, Classmate Gian. At salamat rin, Classmate Hyacinth, sa pagbabahagi nga ng alignment ng ROTC sa mandato ng NSTP. Ito naman para kay Classmate Elmar. Bilang mentor sa ating ROTC cadet students, maaari mo bang ibahagi sa amin ang maikling kasaysayan at pinagmula ng ROTC program sa UP Diliman? Okay, so mahabang naging kasaysayan ng UP ROTC. Not just UP Diliman, but UP ROTC. So, actually, nagsimula to 1912 pa with the aftermath of the Russo-Japanese War, tapos Boxer Rebellion sa China. So, Filipinos and American leaders realized na kailangan meron tayong flexible military force that could be mobilized in the event of war. Thus, sa UP, nag-start yung military training 1912. Ito ay
tawag pa nun military drill, hindi pa ROTC yung tawag nun kasi hindi pa siya fully institutionalized until nagkaroon ng Commonwealth Act number 1 noong 1935. So under military drill noong 1912, all able-bodied male students, so lahat na ng lalaki na nire-required by the university to undergo training mainly in infantry at saka infantry is the land-based soldier, no? So land-based tactics and then use of rifles. Ang limitation lang noon ay walang promise of military career. Talagang purely training for training purposes lang. So with the passage of course nauna na yung UP bago pa magkaroon ng Commonwealth Act number 1 noong 1935. So there's an effort by the university in November 2021 na i-consolidate yung military training. So UP President Guy Porter Benton recommended to the Board of Regents the formal establishment of a systemic course in military science. Thus, on March 17, 1922, pinanganak yung Department of Military Science and Tactics. So, kasunod nun, nabuo yung Corps of Cadets. Ito yung organization under the DMST composed of cadets and cadet officers noong July 3, 1922. So, aside from that, naging active rin yung participation ng UP Cadets, UP ROTC Cadets sa history. For example, in World War II, UP Cadets are part of the Hunters ROTC, a World War II guerrilla group made of ROTC cadets from various ROTC units. Kasama dito yung PMA among others. And then, throughout its 100 years of, more than 100 years of history, marami na ring naiproduce na iba't ibang leaders ang UP ROTC, be it in civilian, government, or military establishment. So, yun yung maikling history ng ating UP ROTC. Ayan, salamat classmate Elmar, no? Hindi nga ito maikli, talagang naging napakahaba na ng kasaysayan ng ROTC hindi lang sa UP Diliman, no? Pati na rin sa buong bansa, at talagang nagpakita ito ng extensive na tradisyon ng pagpapantay nga, no, ng leadership skills at paghubog din ng disiplina sa ating mga kabataan. At masasabi natin na naging mahalaga talaga itong pundasyon para sa kanilang pagsasanay sa pambansang depensa at serbisyo publiko, no? As a follow-up question lang, no, classmate Elmar at classmate Hyacinth, paano nga ba tinitiyak ng UP Diliman or ng Department of Military of Science and Tactics o DMST, paano nila napapanatiling makabuluhan ng ROTC program para sa kabataan at komunidad sa kasalukuyan? Siguro since about siya sa youth and papalabas na ako dun sa age ng youth, no? So I'll leave it to classmate Haya kung ano yung sasagot niya dyan. Thank you, sir. So, ini-ensure natin yung relevance ng program sa pag-adjust and adapt nito continuously sa mga current issues and then concerns din ng komunidad natin, ng nation natin. For example, Philippines, sobrang disaster risk country natin. And then, nag-i-integrate tayo ng disaster risk reduction management and then instruction sa pagtuturo sa mga kadete natin. Meron din tayong parte ng pag-introduce ng humanitarian assistance and then disaster relief. Marami tayong community service and projects, especially in response to recent parang calamities and na nangyayari sa paligid natin. And then we continuously tailor the program so that na haharap niya and nasasagot niya yung pangangailangan ng mga estudyante natin para maging leader sa kanilang komunidad. Isa na rin sa parang tutok natin is meron tayong pagtuturo ng national security issues ng bansa natin, and then tuturo din tayo ng gender and then development instructions para sa ating mga kadete, and then sa mga officers din natin na nagtuturo sa mga kadete. And then yung program natin, as much as possible, we try to make it dynamic and then offer activities that really resonate with the youth, and then especially yung komunidad natin, the UP community. Medyo natawa lang ako sa
Thank you for that, classmate Haya. Pero kanina, natawa lang din ako dun sa sinabi ni classmate Elmar. Medyo papunta na rin ako dun sa palabas ng youth. Kasi sa batas, hanggang 30 years lang ang youth dito sa Pilipinas. So, goodbye youth talaga. I'm sure si classmate Mariel hindi pa naman pababay sa youth. So, safe pa naman ako. Included pa ako dun sa age bracket ng youth. At nakakatuwa malaman na ang UPDMST ay patuloy na inaangkop yung programa ng ROTC sa constantly changing needs ng youth dito sa Pilipinas. Lalo na syempre dun sa mga nag-e-enroll or nagpapa-enlist ng programa dito sa ating universidad. At masasabi nating patuloy itong mas nagiging relevant at sa pamamagitan na ito pagbigay ang ROTC sa kanilang mga estudyante ng mga makabago at mas makabayang perspektibo sa pagtuturo, no? Ikaw, classmate Gian, anong masasabi mo sa mga ginagawang pag-adapt ng ROTC dito sa changing needs ng ating youth? Actually, maganda nga yung mga programa ng ROTC, lalo na din sa ating mga kabataan dahil nga bukod sa national security ay kanilang tinututukan din ang disaster response, which is very important, especially since we are we live in a country where which is usually at the top in terms of world risks, no? So that's a good way for us to actually prepare ourselves in terms of disaster response. And balikan ko lang din yung sinabi kanina ni classmate Elmar regarding sa storied history ng ROTC dito sa UP Diliman. Biruin ninyo, we predate, the UP ROTC predates the mandatory ROTC. Kasi nga naalala ko dun sa aking class Philippine Military History under Professor Emeritus Ricardo Jose, na yung Commonwealth Act number 1 nga, 1935, ito nga ang unang-unang inilabas na batas, no, under the Commonwealth period. And tayo 1922, no, 1912, and then 1922 meron na tayong ROTC. DMST no, 1922. So talaga we predate it, and pinapakita nito din na we are trailblazers, no, pagdating sa ROTC and military science and tactics. All right. So sa ating pagbabalik mga kasali, we will dive deeper into our discussion regarding ROTC here in UP Diliman. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/serbisyongtatakup, and use the hashtag serbisyongtatakup on your social media accounts. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Hoy, kain na tayo. Mamaya na, may homework pa ako. Hoy, late na. Kain na. Mamaya na kasi. Kain na tayo, please. Aray! Ang pagpapalipas ng gutom ay maaaring magdulot ng ulcer o hyperacidity. Ugaliing kumain sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. 愛にという言 Ljubitis Vojizik. あなたの言語を愛する Grado Yanga. Ohay Walabdak. Liebe deine Sprache. Amatu Idioma. Neue Honorel Saranghe. Eme Votre Long. May naintindihan ka ba? Mahalin mo ang iyong wika, ang sagot sa pagkakaisa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Serbisyong Tatak UP. Nagbabalik ang Serbisyong Tatak UP. Ako po, si classmate Gian Libroho ng DZUP.
Ako naman si classmate Mariela Gulay ng NSTP Diliman Office. Kasama pa rin natin si classmate Almar at classmate Hyacinth mula sa Department of Military Science and Tactics. So kanina nga mga kasali, no, mga classmates, pinag-usapan na natin yung ROTC, yung brief history din niya dito sa ating pamantasan and in general sa ating bansa. At napag-aralan din natin at nabalikan din natin na ang ROTC ay bahagi ng National Service Training Program bilang isa sa mga component nito, kung kaya't isa ito sa mga maaaring piliin ng ating mga college students, no, while they are studying college here in the Philippines. Either they take ROTC, CWATS, or LTS. Ang importante, no, mandatory ang NSTP as of now, no. So pumunta na tayo sa ating talakayan, no. Balikan na natin ang ating talakayan at upang mas maunawaan pa natin ang ROTC sa UP Diliman, classmate Hyacinth, bilang nagdaan sa programa ng ROTC, pwede mo bang ilarawan ang mga pangunahing bahagi ng ROTC program tulad ng mga lektura, praktikal na pagsasanay at field training, at paano ipinapaunlad ng mga workshops at mga pagsasanay na ito ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa civic engagements at community service? Ayan. Thank you, classmate Gian. Actually, hanggang ngayon, meron pa rin akong unit under ROTC, pero kumpara sa mga basic cadet natin na MS1 at 2, ang tinitake ko na is yung advanced ROTC unit na para naman sa mga cadet officers natin. So, yung ROTC program and then the way we teach it, mixture siya ng classroom learning and then practical exercise. So, yung UP ROTC offers instruction sa mga prescribed program ng UP Diliman NSTP office. And then, maliban dito, pagkatapos matapos yung common NSTP module na ngayon, mag-immerse naman yung mga kadete natin into the military science program, which is prescribed naman ng ating Army. So, ang unique sa program ng ROTC is that we offer our own training, our own specialized units. Tayo lang yung may ibang unit na ino-offer maliban dun sa basic na prescribed ng Army. So, meron tayong 6 na units. Una-una, meron tayo yung Rayadillo unit na baka ito yung pinaka-familiar at pinaka-visible para sa komunidad natin. Yun yung honor guard units natin na nagpro-provide ng services during ceremonies and then special occasions. Tuwing graduations, makikita natin sila nagbibitbit ng mga flags natin. And then this unit is frequently tapped nga to provide military honors inside and then outside din ng universidad. So yung kadete ng unit na to, dahil sa serbisyo nila, meron din silang pwedeng makuha na PE units after serving the community and the university rin. So maliban dito, pangalawa natin is yung infantry unit, also known as the UP Blackhawks. Nag-specialize naman sila dun sa infantry nga, which is land-based foot soldier type of training that includes patrolling, small unit tactics. Yung mga kadete nasa unit na to ay tinitrain sa different techniques ng infantry nga, reconnaissance, combat operations, and then katulad ng raids, ambushes, and then handling ng compromised situations pagdating sa field. So yun yung infantry natin. So pangatlo naman, meron tayong rescue unit. Ito naman yung unit natin na nag-specialize sa mastery ng pagpipreserve ng buhay, rescue. Yung kadete natin sa unit na to, they specialize in basic emergency response, first aid training, basic life saving, and then we equip them with the knowledge to handle these emergencies and then respond to basic emergencies. So maliban dito, meron din tayong field artillery unit, also known as the battery. Ito yung the UP ROTC takes pride in having this unit kasi ito yung first and only established na field artillery unit among all the other ROTC units in the country. So, itong unit na to nag-specialize with direct fire, with pag-handle nga nung field artillery, and then target acquisition, control of fire, and gun laying, very specialized to the field artillery. Meron din tayong bago na unit na recently lang na yung support
Service Support Unit na sila yung sumusuporta sa lahat ng pangangailangan ng mga kadete natin, especially sa Rayadillo, sa pagsiserve nila with the university. And then at the same time, we try to train them pagdating sa civil military operations para makatulong din sa visibility ng program natin. And then other non-military related na activities natin dito sa universidad. Pagdating sa engagement with the community, yung support unit natin yung nasa forefront sana nung mga ganong klase ng aktibidad. And then also, of course, we have the UPROTC band na baka pamilyar yung komunidad natin. Ito yung primarily na magpo-provide ng martial music for parades, reviews, and then naririnig din natin siya dito sa universidad. Yung mga kadete natin doon, they are proficient in brass, woodwind, and then other percussion instruments na of course, dahil nga band sila, and then meron tayong audition for them, and mainly from the College of Music, yung mga kadete natin na pumapasok sa band. So yun yung specializations natin, and then yun yung lawak ng offering ng ROTC program dito sa universidad. Classmate Gian Ayan, at salamat classmate Haya, no? Napakaganda nga at nagkaroon din ng plataforma ang ROTC na maihayag nga kung gaano ka-diverse at ka-varied itong ino-offer nating programa sa universidad. Kagaya na nga ng nasabi kanina, meron itong 6 units, no? Rayadillo, Infantry, Rescue, Field Artillery, Service Support at UPROTC Band. At talagang tatak UPD NSTP ang meron tayo, no, dahil kumpleto yung bawat aspeto at talaga namang importante na ipalabas nga ito ngayon sa ating episode para pag nababanggit na ROTC, hindi nakukulong ang perspektibo ng mga mag-aaral na mag-e-enlist na ito ay patungkol lang sa military training, no. May iba-ibang areas nga ang ino-offer ng ROTC dito sa UP Diliman. Kaya salamat ulit classmate Haya sa pagbabahagi ng impormasyong ito dito sa STUP, no? On that note, classmate Elmar, paano nga ba o ano nga ba ang mga hakbang na isinasagawa upang pagsamahin ang akademikong pag-aaral at aktwal na pagsasanay sa curriculum ng ROTC? So, salamat sa tanong, no, classmate Mariel, no. Pero bago ko sagutin yung tanong mo muna, gusto ko muna magdagdag lang ng ilang impormasyon pa dun sa mga nabanggit ni classmate Haya kanina. So, yung mga nabanggit kanina ni classmate Haya, karamihan doon about sa basic ROTC. Yun yung under NSTP talaga, which is 1 year. We also have this under Republic Act 7077 or the AFP Reservist Act. We have this advanced ROTC program na 2 years siya after ng basic. So, dito naman sa advanced ROTC program, aside dun sa, of course, pag-develop further ng kanilang technical skills, technical military skills, pinakamahalagang bagay na din-develop ng advanced ROTC program is the leadership ng mga advanced ROTC cadets na nag-undergo nun. In fact, they will undergo summer training, technical skills training during the mid-year program, and then during the regular semesters, they will cadets who are undergoing advanced ROTC will be able to handle the basic ROTC cadets. Kumbaga sila yung nag-organize, nagpaplano, hindi lang nagpaplano, nag-organize ng training, and then isinasagawa yung training, conducting critique, improving it. So, advanced ROTC serves as the laboratory for these students kung gusto nilang ma-develop further yung kanilang leadership skills. So, yun lang yung dagdag ko dun. Sa tanong naman ni classmate Mariel na ano ba yung mga hakbang na sinasagawa namin upang pagsamahin ng akademikong pag-aaral at aktwal na pagsasanay, we need to understand that ROTC is a very practical subject na mahirap na kung yung pagbabaril lang ay yung pagtuturo mo ng marksmanship ay puro drawing lang. So what we do is that, of course, those training exercises that can be conducted within the campus, for example, drill and ceremonies, first aid training, kasi may mga equipment naman yung UPDMST for that. We do it inside the DMST. Usually we allot 1 to 2 half of the period allotted for that topic, theoretical, half
practical exercises. In fact, we strictly implement na dapat lahat ng kadete mag-undergo ng practical exercises ng mga subjects namin. So usually mga practical heavy topics namin includes yun nga, nabanggit ko na first aid, survival techniques. Para dun sa mga topics naman, for example, which requires equipment or venue na outside na hindi kayang i-provide ng DMST. Primary example dyan, marksmanship. Kasi wala namang baril na tunay dito sa loob walang equipment ang DMST na baril na tunay sa loob ng DMST. So what we do is we request from the higher headquarters, particularly NCR RCDG, if we can conduct camp visits, and then doon namin ina-undergo yung mga training. So for example, just recently, kailan ba to? Last week lang, our cadets undergo familiarization firing. So wherein they were able to conduct firing of the M16A1 rifle. So isa yun sa mga skills na doon namin sinisingit yung mga practical exercise. Iba pa sa mga naging activities namin prior years, isa pa doon sa mga naging activities namin, for example, pag-attend ng camp visit for purposes of undergoing obstacle course, etc. At saka syempre ang primary purpose din magkaroon ng appreciation yung mga students natin sa military life, how it is kumbaga nga in real life, kung paano na-apply yung ROTC in real life. So doon nagkakaroon ng balance between the theory and then the practical exercises. Classmate Elmar, just a quick follow-up. Actually, I have two. Pero isa muna. Ano ba yung is the DMST an academic degree granting unit? It's not an academic degree granting in a sense, but it's nonetheless it's an academic unit kasi we provide courses on ROTC MS1, ROTC MS2, then advanced ROTC courses MS31, 32, 41, 42. Hindi lang kami degree granting in a sense kasi pag-graduate mo naman ng ROTC, di ka naman bachelor in ROTC. So yun, it's an academic unit under the Office of the Chancellor. Actually, it has a dual nature kasi DMST reports to two units. Academic line, Office of the Chancellor, and then yung sa Philippine Army side, sa military chain of command namin through the 1302nd Community Defense Center, the Philippine Army unit responsible for the activities of the reservists and ROTC units in Quezon City. Then it goes up to the chain of command. So DMST is headed by our commandant and department head. Kaya dalawa yung title niya, as commandant and department head. So as department head, he's responsible to the chancellor, and as commandant, he's responsible to the military chain of command. And in relation to that, dahil nabanggit mo nga that you report also to the Philippine Army, so the ROTC is under the Philippine Army, which is one, if I'm not mistaken, branch of the AFP. Yes. So ang ROTC, at least ngayon dito sa Diliman, I think same with Los Baños and UP Visayas. I know they are lahat ng UP ROTC units, except I think yung UP Visayas Tacloban campus. I'm not sure about the current situation, pero at least here in Diliman, yes, we are reporting under the Philippine Army. So karamihan ng topics natin sa ROTC focus on land-based training. Alright. So, for everyone's information, ang AFP po kasi ay may iba-ibang sangay. Kasama dyan ang Philippine Army, we also have the Philippine Air Force, and of course, the Philippine Navy. Yes. Alright. So, for our purposes here in Diliman, under the Philippine Army. So, Classmate Elmar and Classmate Hyacinth, sa anong mga paraan inihahanda ng ROTC program ang mga mag-aaral na mag-ambag sa pambansang depensa at paglilingkod sa komunidad? Ano ang mga halimbawa na inyong maibabahagi kung paano ginamit ng mga ROTC graduates ang kanilang pagsasanay sa paglilingkod sa lipunan at bansa? So, kailangan nating maintindihan, Classmate Gian at saka Classmate Mariel, na yung ROTC talaga is geared towards national defense preparedness. And of course, what's the aim ba nito? Pag graduate ng ROTC, dapat you'll be a military reservist. Magkakaroon sila ng AFP serial number with the rank of private, the minimum para do sa mga basic ROTC graduates. And bilang isang military reservist,
we ensure them that these students who will become part of the reserve force of the Armed Forces of the Philippines, they are trained into basic skills of lead, shoot, move, navigate, and communicate. So, ilan sa mga examples kung saan nagamit nila tong mga skills na to, doon sa mga active naming graduates ng ROTC who are actively participating in the reserve training programs na sa Philippine Army, they have applied their training in, for example, in providing humanitarian assistance and disaster relief during the Typhoon Christine. So, isa sila sa mga first responders doon. And so far, yun pa lang yung kaya ko ibigay na example. Kasi hopefully, kapag ginamit na namin yung skills namin in times of war, I hope it does not happen. Pero, at least we ensure that the skills are there. It's better to have the skills now than not to have the skills later kung kailan kailangan na natin. May pasok ko lang bago ka sumagot, classmate Hyacinth. Kaya nga isa ang Commonwealth Act number 1, yung ROTC, siya sa mga una, kaya nga siya number 1, ay dahil noong 1935 pa lang, alam na nila that there is a possibility na magkaroon ng World War. And it did happen 1939, and in the case of the Philippines, 1941. No, December of 1941. So, of course, we do not hope for war to happen, but if it does, at least we can rest assured that our reservists who underwent the ROTC training here in Diliman can properly defend us. All right. How about you, classmate Hyacinth? So, nabanggit naman na din ni classmate Elmar yung involvement ng ating mga graduates, ng mga reservists natin. Pagdating naman sa mga kadete natin, pag kunyari yung bagyong Christine, mayroon din tayong tumutulong din tayo sa pag-organize and sa pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng o nasalanta ng bagyo. And then at the same time, ang main nga na focus natin is to train yung mga kadete natin na pag tinawag sila sa mga ganong mga pagkakataon, ready sila. Pero mainly hindi siya pumapasok habang kadete sila kasi meron tayong mga reservists na first in line bago itap yung mga ROTC cadets natin. Sila muna yung tinatap ng higher headquarters para mag-respond dun sa mga ganong klase ng sakuna natin. Actually, clarify ko lang na not really first in line, more on sila yung magbi-beef up nung active natin. So, of course, we don't tap reservists until we need them. So, kasi nandiyan naman yung active force natin. So, of course, but the purpose nga is of the reserve force is to provide a base of expansion. Kumbaga parang kapag kulang yung tao ng active duty forces natin, sila yung magpo-provide, which is yun nga yung last Typhoon Christine, dun kitang-kita yung deploy. Yun na lang ang gagamitin kong term. Kasi medyo stricto sila sa mga ganong terms eh. So, deploy ng mga reservists natin. And also, since that you mentioned that, classmate Elmar, no, when someone graduates from or when someone completes the ROTC training, he ends up being a reservist, no, but not part of the active members or what we would call as the soldiers of the AFP. Tama? Yes. So, the AFP is, to clarify lang din para sa ating mga manonood, no? So, the Armed Forces of the Philippines is composed of parang two, the active duty service members and then the AFP Reserve Force. Pag graduate mo ng ROTC, you will be part of the Reserve Force. So, hindi automatic na active duty ka. Of course, there's still a path. Kung gusto nyong mag-active, wala namang pumipigil. So, makakatulong yung training ninyo. They will still undergo the regular active duty training. Pero, at least, you have already, as an ROTC graduate, medyo familiar ka na sa mga pagdadaanan mo doon sa active duty training mo. And also, since you've mentioned that also, after your ROTC training, and if you would want to pursue a path in the as an active duty member of the AFP, kailangan bang dumaan ka pa sa PMA? Yun. So, siguro ganito na lang. Meron ding classes of personnel ang Armed Forces of the Philippines. We have the enlisted personnel and then we have the commissioned officers. The commissioned officers, basically, they have their commission from the President. So, PMA is just one of the commissioning path. So,
graduates of PMA undergo 4 years of training, kasama na rito yung of course college, bachelor's, they'll earn a bachelor's degree doon sa PMA, and then upon graduation they will be active duty commissioned officers doon sa any of the 3 branches of the Armed Forces of the Philippines: Army, Navy, Air Force. And so to answer your question, kung there are other kung gusto nila maging commissioned officers, kung gusto ng graduates natin na maging graduates of ROTC na maging commissioned officers, there are other paths to be commissioned officers. PMA is one, another is the officer candidate school. This is a 1-year training for those who are graduates of tertiary level education, so basically bachelor's degree. So they may undergo 1-year training, and then we also have the POTC officer preparatory course, POTC OPC course, and then which is yun doon naman sa mga graduates ng advanced ROTC mag-undergo din ng another year of training. So PMA is just one of the paths for commissioning. There are other paths. Ako halimbawa, for example, kung naisipan kong mag-active duty as a lawyer, meron ding direct commissioning na tinatawag. So 2 months I'm not sure if 2 to 3 months training, and then training for military orientation, and then I'll fulfill my duties as lawyer kung sakasakali. So ayun, kung gusto naman nila maging, sabi ko nga, yung mga paths na na-discuss ko for commissioned officers, kung ang gusto naman nila ay as enlisted personnel, they will undergo the basic military training na ino-organize, ang alam ko lang sa Philippine Army, under the Training and Doctrine Command. All right. So thank you for those explanations, classmate Elmar and classmate Hyacinth. No. Do you have any insights to add, classmate Mariel? Ayan, classmate Gian, maganda nga na napagtuunan ng pansin, no, ni classmate Elmar at classmate Hyacinth yung responsibilidad na napapasa sa mga graduates ng ROTC, but in general graduates ng NSTP, dahil magiging kabilang na sila ng magiging ganap na reservist na sila, kung saan maaari na silang itap ng ating bansa o ng estado sa mga panahon na kinakailangan, katulad na nga lamang nung nabanggit ni classmate Elmar kanina nung sa Bagyong Christine, kung saan may mga na-deploy, no, na reservists. At siguro para na rin sa ating mga tagapakinig, correct me if I'm wrong, no, classmate Elmar, lahat ng graduates ng NSTP ay kabilang na ay maituturing na reservist, no. Ang CWATS at LTS, ang graduates nila ay magiging kabilang ng National Service Reserve Corps, samantalang ang ROTC naman ay kabilang na ng Citizen Armed Forces. Pero in general sense, ang common denominator nitong dalawang graduates ng NSTP ay maaari na silang itap ng ating bansa sa mga panahon na kinakailangan, na hindi lamang nakakulong sa kalamidad, pati na nga rin sa mga hindi inaasahan at hindi naman pinapanalangin na mangyari during in times of conflict or war. Kaya maganda na napagtuunan to ng pansin kanina at na explain ng maayos ni classmate Elmar at classmate Hyacinth ang puntong ito, o ang punto ng pagtatapos sa komponente ng ROTC. Ikaw, classmate Gian. I agree, no, classmate Mariel, no. At actually, I was going to throw that question. So maganda nga nagkaroon tayo ng synthesis of sorts pagdating dito sa reservist. So the CWATS and the LTS students, when they graduate from that program, they become members of the National Service Reserve Corps, or the NSRC. When you finish the ROTC, you also become a reservist, pero under sila ng Armed Forces of the Philippines, no, ang ating Citizens Armed Forces Reserve, no. So tama, no, at tama yung nabanggit mo din na there's this common denominator that all of us, no, since this is mandatory among us undergraduate students, then all of us become reservists and for the nation. Alright? So, huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/serbisyongtatakUP, and use the hashtag #serbisyongtatakUP.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. 8 out of 10 teenagers experience cyberbullying through social media. Cyberbullies use email and instant messaging to spread lies. If you're being bullied, reach out to an adult that you know and trust. There are a lot of ways to get the help and support that you need. If cyberbullying is happening to you or a loved one, you can contact the National Bureau of Investigation at 521-9208, local numbers 3429 and 3497. A message from DZUP 1602, kasali ka. Magandang araw, klase. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga tunog ng mga hayop. Juana, ibahagi mo sa klase ang tunog ng aso. Meow. Kung ganun, ano ang tunog ng pusa? Moo. Moo. Juana, saan mo naman natutunan ng mga bagay na yan? Nabasa ko po sa internet eh. Huwag basta-bastang maniniwala sa nababasa sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Serbisyong Tatak UP. And we are back here on Serbisyong Tatak UP sa DZUP 1602, kasali ka. Ako po si classmate Gian Librojo. Naman po si classmate Maria Lagulay mula sa tanggapan ng NSTP Diliman at kasama pa rin po natin si classmate Elmar at classmate Haya. Kaya nga kanina napag-usapan na natin ang iba't ibang parte ng programa ng ROTC. Kaya dito nga sa UP Diliman, ang ROTC ay merong basic at advanced ROTC program kung saan sa basic ROTC program meron silang mga areas of specialization. Narito na nga ang Rayadillo, Infantry Rescue, Field Artillery Unit, Service Support, and of course we also have the UP ROTC Band. And of course after undergoing the basic ROTC, our students also have the option to go into the advanced ROTC. At nabahagi na rin syempre ni classmate Elmar kanina kung paano nako-combine o nagkakaroon ng integration ang academic curriculum pati na rin ang mga practical na pagsasanay na isinasagawa sa programa ng ROTC program. And most importantly, nabahagi rin sa ating talakayan kanina kung paano nga ba inihahanda ng programa ang ating mga mag-aaral sa pambansang depensa at community service, no? Ngayon, classmate Gian, saan na ba tayo dadako sa ating diskusyon? Thanks for that recap, classmate Mariel. And classmate Elmar and Hyacinth, meron na lang kaming kaunting mga katanungan sa inyo, lalo patapos na rin ang ating programa. Paano ba makakasuporta ang mga NSTP student, NSRC reservists at iba pang kabataang voluntaryo sa mga layunin ng ROTC program? So, babalik tayo dun sa objective nga ng ROTC program to motivate, train, and mobilize our cadets for national defense preparedness. So, yung NSTP students natin at ating NSRC reservists and then yung youth din natin sa komunidad, makakakontribute sa goal na to by further being aware, especially ng mga national security concerns natin, yung mga external security concerns katulad nung ating West Philippine Sea, and then yung internal security concerns din natin dito sa bansa. So, importante kasi unang-una yung awareness kasi yun yung first step para yung mga estudyante natin, yung kabataan natin, magkaroon ng further appreciation pa sa kung bakit nga ba merong ROTC program, bakit nga ba may pangangailangan yung bansa natin for a national defense preparedness na programa talaga. Ayun, then syempre, dagdag lang din, once na magkaroon sila ng awareness, they'll have the then appreciation, magkakaroon sila ng parang, I think, liking or they'll find appreciation for the need. And then because of that, I think mahalaga din na hindi lang naman dapat ROTC yung nagte-train dun sa mga bagay na pwede naman mag-undergo ng training
yung mga other NSTP students. Like for example, first aid, di naman siya exclusively pang ROTC training. So, they can further support NSTP students or our NSRC reservists or other youth volunteers can further support the objectives of the ROTC program by also undergoing trainings that contribute to such national defense preparedness. They can equip themselves. So, for example, they can these students can also familiarize themselves with disaster risk reduction, survival techniques. So maraming mga bagay na hindi naman, for example, exclusive. Marami sa mga tinuturo namin hindi naman exclusively purely military skills, but such skills na pwedeng makatulong, pwedeng matutunan din ng those students outside ROTC. And by having those skills, syempre favorite namin, I'll just quote yung gusto naming binabanggit na plebe knowledge noon dun sa UP nung I am only one but I am one, I cannot do everything but I can do something. Yun yung what I can do I ought to do, and what I ought to do by the grace of God I will do it. So yun yung parang contribution, what you can do you ought to do. So since they can, if training is available, they should undergo training. Yun with that awareness, then undergoing training, nakakasuporta siya dun sa prepare ng bansa natin for national defense. Doon sa binanggit ni classmate Elmar, na alala ko lang din ng aking social science 2 na GE. I don't know if it's still existing in the new... Meron pa rin. May Meron SOCSI 2 pa. pa. Okay. Yung political thinkers. Alright. Naalala ko yung sinabi ni Plato sa kanyang The Republic. O sige, magpasok tayo ng academics because we are an educational radio station. Naalala ko na for Plato, his concept of justice is doing what you ought to do. Ano? So, and dun din sa Plato's The Republic kasi, meron din dong mga parang may mga soldier, merong mga merchant, and meron din mga leader, no? So, if that's what you ought to do, then do it. So, I mean, it's a good saying, no? Yes. All right. So, how about you, classmate Mariel? Ayun. Mahalaga ring nabanggit ni classmate Elmar, no, at classmate Hyacinth kanina na ang ROTC program ay isa lang sa napakaraming paraan para ma-involve ang kabataan sa iba't ibang civic welfare initiatives, at ina-emphasize nito na ang mahalagang responsibilidad at role ng kabataan dito sa ating bayan. At syempre, ang mga komponente ng NSTP, kabilang na nga ang ROTC, meron din tayong CWATS at LTS, ay mga pathways lang para ma-engage sila sa iba't ibang proyekto. Yung iba ay nakatuon sa disaster response, others are aimed at community development, and the rest are all focused on other civic welfare initiatives. At makikita natin, no, na kung paano nagagamit ang NSTP as a whole para mas maging well-equipped ang ating mga kabataan na mapaglingkuran ang ating bansa. Personally, I think this is a good manifestation that no NSTP component has the monopoly on patriotism and love for country. Yeah. No? When you do CWATS, you also show your love for your country. When you do ROTC and LTS, you also show your love for your country in many ways. No, may iba-iba lang silang paraan ng pagseserbisyo at paglilingkod sa ating bayan. Alright. So sa inyong yes, go ahead, classmate Mariel. Ayan, tama ka dyan, no, classmate Gian. Mahalaga ring na i-express natin itong statement na ito na no other NSTP component is above the other NSTP component because all are equally important, and hindi mabubuo ang NSTP kung wala ang isa sa mga komponenteng ito, no? Kaya naman, bilang follow-up question sa ating mga classmate, ano nga ba ang mga hakbang o proyekto na maaaring masimulan ng mga NSTP students, NSRC reservists, at kabataan in general upang mapalakas ang pagtutulungan sa tatlong bahagi ng NSTP? Unahin na natin si classmate Haya. Ayan. So, unang-una, maganda na magkaroon din tayo ng fora, ng space, kung saan yung ating iba't ibang NSTP components, makapagkaroon tayo ng joint hosting and then cross-training din, katulad ng binanggit nga ni classmate Elmar ng mga skills na kailangan na hindi naman talaga
dapat ay nasa ROTC lang, katulad ng first aid training and then yung disaster response. So, madalas natatap din yung ROTC advanced ROTC cadets natin, yung mga cadet officers natin, na magturo sa iba't ibang NSTP components ng basic life saving. So, yung ating resources and then yung kaalaman ng ating mga cadet officer, binabahagi natin sa mga estudyante ng CWATS and then LTS ng kani-kanilang unit dito sa universidad. So, isa yun sa pwede nating mas palawakin pa, mas palawigin pa, para magkaroon talaga ng integration and then mas malawak na pagkakakilanlan din yung iba't ibang component ng NSTP program natin. Ako agree ako dun sa binanggit ni classmate Hayan. No? So, mutual understanding yung talagang and then joint activities, discussion, etc. Anyway, the objective of the ROTC is not just for ROTC itself. Kumbaga, saklaw pa rin yan ng NSTP, National Defense, Civic Consciousness and National Defense Preparedness. So, in things that where we can collaborate like cross-training and holding of discussions to raise awareness on national security, I think that's a good place to start. And nabanggit mo nga that in ROTC, you also do basic first aid. And everyone needs that, no? And perhaps we can, our students can also tap the resources and the expertise of our ROTC in terms of basic first aid and of course, basic survival tips also. Alright, and just one last question, Classmate Elmar and Classmate Hyacinth, before we let you go. Ano yung inyong mensahe sa ating mga NSTP students, reservists, and the youth in general na nakatutok sa atin ngayon? Okay, so we need to go back to bakit meron tayong NSTP. So, nasa constitution din naman natin that we render service if our country needs it. So national security is not just the problem of the government or the AFP. It's a whole of nation concern. Hence, as students of the NSTP, as graduates of the NSTP reservists, we need to do our part. In order to be able to serve our country better. And that includes equipping ourselves with the necessary skill to respond whenever our country needs us. Classmate Haya? Bilang kabataan lalo na, meron tayong kakayanan na tumulong at maging mas active sa mga kanya-kanya nating komunidad. And at the same time, meron tayong platforms, meron tayong mga programs katulad nga ng NSTP na magte-train at mag-i-equip sa atin para kung paano pa mas maging involved sa kanya-kanyang community natin. So, i-maximize natin yung mga ganitong klaseng aktibidad, ganitong klaseng mga programa, since maliban sa magiging reservist ang lahat ng mag-undergo ng NSTP program na mandatory sa lahat ng college student, kahit pa wala to, hindi pa rin matatanggal yung realidad ng bansa natin na marami tayong kinakaharap na issues sa loob at sa labas ng bansa natin. And then, babalik tayo dun sa i-maximize natin yung mga ganitong programa para magamit natin to at babalik tayo na mas maganda na mayroon tayong skills na magagamit para pagdating ng hindi naman natin pinapanalangin ng sakuna at ng iba't ibang klase ng disasters, kaya nating mag-respond. So, hindi lang sana nakakulong sa universidad din and then sa classrooms yung skills natin ng mga ganito, kasi pwede nating ituro to sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, para hindi lang din tayo yung may equip at may skills na magagamit, kundi lahat ng parte ng komunidad natin kayang tumulong at kayang mag-respond sa
pagdating ng mga oras na kailangan natin ng ganitong mga klase ng skills. On that note, thank you so much, Attorney Elmar John Anisiete and Cadet First Class Hyacinth De Pasupil of UP Diliman ROTC. Any parting takeaway sa classmate Mariel? Ayan, napakagandang mensahe ang ibinahagi sa atin ni classmate Elmar at classmate Hyacinth, kung saan kanilang ibinahagi ang statement na ang pagiging bahagi ng ROTC o ng anumang komponente ng NSTP ay hindi lamang pagsasanay o hindi lamang natin ito ituturing na isang requisito sa pagtatapos or academic requirement, kundi isa itong panata na maglingkod tayo sa bayan. It is our oath towards our greater responsibility for the nation. Ikaw, classmate Gian. Of course, dito naman sa UP, tinuturuan tayo that in everything that we do, we should always think of our country. And sabi nga ng ating bagong motto, honor and excellence in the service of the nation. And I hope sa ating mga tagapakinig at tagapanood ay ito ang ating ding laging isasabuhay. And on that note, we end our program. Maraming salamat muli kina classmate Elmar at classmate Hyacinth para sa pagsama sa atin sa programang ito. Maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat, classmate Gian, classmate Mariel. Maraming salamat din sa pag-imbita. So, bago magtapos sana i-like nyo yung Facebook page namin, fb.com/uprotc, or follow us in Instagram at upd.rotc para malaman kung ano pa kung gusto pa nila ng further instructions or further knowledge about ROTC. So, doon namin pinopost yung mga programa namin. So, maraming salamat ulit sa pag-imbita, classmate Gian, classmate Mariel, at saka sa NSTP office na nag-imbita sa amin. Thank you. Thank you so much. Alright. At syempre, huwag rin kalimutan ang aming Facebook page, facebook.com/serbisyongtatak-UP. Mga classmates, tutok po kayo sa susunod na episode ng Serbisyong Tatak UP. Muli, ako po si classmate Gian Libroho ng DZUP. At ako naman po si classmate Mariela Gulay ng tanggapan ng NSTP Diliman Office. Samahan niyo kami ulit sa susunod na episode alas 11 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod para sa isang panibagong episode ng Serbisyong Tatak UP. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka. Serbisyo para sa bayan. Handog ng mga scholar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyo Tatak UP. Taas naman mga bayani sa harap ng pagsubok. Huwag kang suko, bibigyan mo isang ikaw ng mas